Hindi mo ito tatawaging kasalanan. Tatawagin mo itong inggit lang. Hindi naman galit. Hindi naman masama. Hindi naman nakakasakit ng kapwa. Pero huwag tayong maglokohan. Ang inggit ang isa sa mga pinakatahimik at pinakanakakamatay na kasalanan. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito hayagang umaatake. Ito'y bumubulong sa loob ng puso. At kadalasan, ikaw mismo ang hindi nakikinig. What do you guys think? Ang inggit ay hindi simpleng paghangad. Hindi rin ito pagnanais na umunlad. Ang inggit ay lungkot sa biyaya ng iba. Galit sa tagumpay na hindi sa iyo ibinigay. Puot na tahimik, pero totoo. At habang pinapaliit mo ito, lalo itong lumalaki sa loob mo. Sa kasulatan, ang inggit ay hindi kailanman maliit. Hindi nagsimula sa pagpatay ang unang trahedya. Nagsimula ito sa paghahambing. Bakit siya ang tinanggap? Bakit hindi ako? Bakit sila ang pinagpala? At mula sa tanong, isinilang ang galit. Mula sa galit ang kasalanan. Ang inggit ay palaging may kasunod. Palaging may sinisirang relasyon. Palaging may dinudurog na kaluluwa. Ngayon, ibang-iba na ang anyo ng inggit. Ito na ay screen at scroll. Ngumingiti ka habang tinitingnan ang buhay ng iba. Pero sa loob mo, may kirot. Mas maganda ang pamilya nila. Mas matagumpay ang ministry niya. Mas madali ang buhay nila kaysa sayo. At sa halip na magpasalamat, nagtatanong ka, bakit sila? Bakit hindi ako? Hindi ba ako mas karapat dapat? Ito ang hindi mo inaamin. Hindi ka galit sa kanila? Galit ka sa ideya na hindi ikaw ang pinili. At mas masakit pang aminin, minsan, ang galit mo ay hindi lang sa tao. Ito'y galit sa Diyos. Dahil ang inggit ay nagsasabing, hindi patas ang pagbibigay mo. May mali sa plano mo. May utang ka sa akin. Ano ang ginagawa ng inggit sa'yo? Binubulag ka sa sarili mong biyaya. Ginagawang insulto ang bawat pagpapala ng iba. Kaya kahit marami ka na, pakiramdam mo'y kulang pa rin. Hindi dahil wala kang natanggap, kundi dahil ayaw mong makita ang natanggap mo. Ngayon, huwag umiwas. Tanungin mo ang sarili mo. Kanino ka hindi tunay na masaya? Kaninong tagumpay ang masakit panoorin? Kaninong biyaya ang lihim mong kinukwestiyon? Kung may pangalan sa isip mo, iyan ang salamin mo. Huwag mong sabihing biktima ka. Ang inggit ay hindi kasalanan ng tagumpay ng iba. Ito ay desisyong palaguin ang pait sa loob mo. Hindi ito aksidente, hindi ito kusang lumitaw. Pinili mo itong patirahin. At pakinggan mo ito ng malinaw. Ang inggit ay hindi gumagaling sa inspirasyon. Hindi ito nawawala sa motibasyon. Hindi ito namamatay sa positibong isip. Ang lunas sa inggit ay pag-amin, pagpapakumbaba, disiplinadong pasasalamat, kahit hindi mo feel. Dahil kung hindi mo papatayin ang inggit, unti-unti nitong papatayin ang kagalakan mo. At sa huli, hindi ang tagumpay ng iba ang sumira sa'yo, kundi ang kasalanang ayaw mong pangalanan. Kung may pinagdadaanan ka ngayon at gusto mong ipagdasal, i-comment mo lang ang salitang prayer o mag-message sa page. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung ayaw mo.